21. Selena POV. Naset up ko na yung mga gamit natin sa venue ng event ni President Vincent. Walter said, "Okay, you know the game plan. As usual, makikihalubilo tayo sa mga tao to better see sino yung mga pwedeng umatakan sa presidente, First Lady at sino mang parte ng pamilya." I heard her voice again. Parang tila binabangungot pa rin ako. Papalakad ako papuntang kitchen area. "Here, Celeste!" "Ay, Captain Rome. Itry mo itong banana bread na ito. Ipinag-bake kita. I mean, kayo ng team mo." Ferdy said. Pumasok ako at sabay-sabay naman silang nagtayuan. Tama lang. Matuto silang gumalang. Ako, ang First Lady ng bansa. Dapat alam nila yun. Maigi kong tinitigan yung room dahil mula sa boses at mukha ay parehas na parehas sila ng namayapang si Celeste. "Good morning, my lady." Sabay-sabay nilang pagbati, including Rome. "Good morning, Ace team." Magiliw na pagbati ko sa kanila. "At ease, bakit dito kayo kumain ng breakfast sa kitchen? May dining hall tayo." "We prefer po na rito na lang dahil mostly naman po sa amin ay hindi nag-heavy breakfast." Sagot sa akin ng Draven. "I just want to thank you all for doing this for us." I smiled at them at umupo ako sa harapan ni Rome. Nakatingin lang siya sa banana bread nung una, tapos ay nagsimula ng kumain nito. "Hi, Rome." "It's Captain Rome." She corrected me. "We are not just your normal PSG, my lady." Nagpagpag siya ng kamay at tumingin sa akin ng diretso. Yung tingin niya ay nagdulot ng kaba sa akin. Her stares are full of authority na kahit ako ay hindi komportable. Ano bang meron sa babaeng ito? "I see. I'm sorry, Captain." Sagot ko. Bakit ako humingi ng tawad? "I'm just kidding." Sabi niya at tumawa ng bahagya kasama ang team niya. "You can call us by our first or last name, whatever works for you." Nawalan na ako ng ganang mag-almusal kaya I'll just wake Pam. "Kumain ka lang dyan, Rome, ha?" Ferdy said. Sinadya kong iharang ng bahagyang sarili ko sa daraanan niya. "Excuse me, kagalang-galang naming First Lady." Nag-smirk ako sa kanya kahit pa may sarkasmo sa tono niya. Lumabas na siya sa kitchen. Bumaling ako sa team. "Sorry about that. They are kind of fanatic dun kay Celeste." "It's all right, my lady." Sagot ni Zea. "Alam mo na ngayon kung sino si Celeste, di ba?" "Yes, I did a research about her. Siya ang long-time wife ng presidente, pero ang sabi raw sa chismis, inagawan siya ng kapatid niya ng asawa." Walter said that to me in a straight face habang kumakain ng tinapay. "What?" Tanong niya at tila wala siyang kaalam-alam sa sinasabi niya, pero nakibit-balikat ito nang walang sumasagot sa kanya. "Pasensya na po, my lady," Yuki said. "Bakit?" Tanong pa ni Walter. Napipikon na ako sa kanila. I wanna kick them all out. Nakita ko pa lang sila ay naiirita na ako. "Siya yung kapatid ni Madam President." Bulong ni Yuki rito. "Madam President? They still call her that?" Namatay na nga at lahat nasa kanya pa rin ang titulong matagal ko nang gustong makuha. "Talaga?" Nagtatakang tanong ni Walter. Ininom ni Roma ng isang diretsong tubig at mabilis yung binagsak. "What about you, Rome? Anong masasabi mo dyan?" Tanong ko sa kanya. "About what?" Cool nitong sagot sa akin. "About me stealing Vincent from my late sister Celeste." Tinitigan ko siya ng maigi. She chuckled. "I don't really care about your personal life." Sagot niya kaagad. "But I want you to give me an answer." I told her habang nakataas ang kilay. She sighed and looked at me na parang ang unbelievable ko. "Bilang paggalang sa'yo, dahil First Lady ka, let me ask you this instead. What does it feel to sit on a place you know na may unang may-ari? I heard the second place is the first loser.
How does it feel losing to her? Sinabi niya nga yun sa akin na nakatitig, and then she smiled. I might be a second place, pero ako pa rin ang nanalo. Ako ang nasa tabi ni Vincent, habang siya, unti-unti nang nakakalimutan. Hidden in an urn. Nagkibit balikat ito bago umayos ng tayo. Suit yourself. Sabi nito. Let's go. Sabi niya sa mga kasamahan niya na mabilis naman siyang sinundan. Ha! Napakayabang. Akala mo kung sino. Malakas ang loob niya dahil kamukha niya si Celeste. But just like my dear old sister, wala siyang puwang sa buhay ni Vincent. Bakit nila ako patuloy na ginugulo? Vincent POV. Here, Captain. Sabi ni Yuki bago lumapit kay Rome at ikinabit ang earpiece sa tenga nito. She's sitting on a bench outside Palasyo and currently tying her shoes. All good na ba, Captain? Mabilis na bumaling dito si Rome at nakangiting tumango. Yep. Tumayo na siya sa harapan ni Yuki. Kusang kumunot ang noo ko nang makita ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Sinuntok niya ng bahagya si Yuki at nagtawanan sila. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Umiling ako. Hindi naman siya si Celeste pero ayokong ganyan siya kalapit whoever the hell it is. Mali talaga ito. She just have the same face as Celeste. Ano ka ba naman, Vincent? Napatingin ako nang may motor na nagmamadaling papunta sa amin. Tila nataranta naman ang Ace Team. Maliban kay Rome na mabilis na inilabas ang baril niya at itunutok sa papalapit na motorsiklo. Nasa balkonahe ako at pinapanood sila. I know who it is. And hindi ko maintindihan kung bakit nagbadali akong bumaba as if avoiding them to meet. Damn, nandito na si Primo. Pam's POV. Dalawang araw na ang nakalipas. Rome, are you okay? Tanong ko rito at tila nagulat ito na makita ako, pero mabilis ako nitong tinalikuran. Rome! Leave me alone! Sabi niya sa akin habang patuloy sa paglalakad. Hating gabi na at naabutan ko siya sa back kitchen. Ito yung madalas na hindi ginagamit sa palasyo. Celeste! Stop walking now! I told her, kaya naman napahinto siya. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyang pangalan. Hanggang kailan mo babalak magsinungaling sa akin? I watch you grow. I treated you like a friend, a sister, and a daughter of my own. Hindi pa rin ito lumingon sa akin. I need to go. Wala akong panahon para sa ganitong conversation. It's the middle of the night. Saan ka pupunta? Hindi ko kailangang sabihin sa'yo. Perhaps you need this. Itinas ko ang hawak kong gamot. I am holding an epinephrine auto-injector. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. I held my breath as the result I wanted is showing up. Matagal ko nang kasama si Celeste. I was there when she accidentally ate an avocado. Akala niya dati ayaw niya lang talaga rito. Allergic pala siya dito. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang emosyon ko. Anaphylaxis. Yun ang tawag nila. It is a severe allergic reaction that can end you up in ER. Now, will you stop lying to me, Celeste, and let me inject this on you? Or should I wait for you to make out? Nakipaglabanan siya ng titigan sa akin. I can see that she's all red and she's definitely having trouble breathing. Napailing ako. Ang tigas talaga ng babaeng to. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at mabilis akong lumapit sa kanya. I held her firmly and she didn't fight back hanggang ma-inject ko sa kanya ang gamot. Nakapikit lang ang mata niya as she tries to rest. Hindi ba talaga siya aamin? Umiling-iling ako nung naglalakad. I really hate avocados, she said, kaya naman mabilis akong napalingon sa kanya. Celeste? Tawag ko sa kanya. Umiiyak din siya. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Alam ko. Hindi ko alam kung ilang segundo niya pa akong niyakap nung nagbitaw kami ay tinitigan ko ang mukha niya habang nagpupunas siya ng luha. Marahan kong hinawakan ang buhok niya. I'm so sorry, Pam. Panimula niya. Shh!
Okay lang. No. Nung unang nakita kita, nung araw na iyon, alam kong alam mo na. Pero, itinago ko pa rin. Hindi yun ang importante sa akin. Ang importante, nandito ka na. Pero, paano? Paano nandito ka ngayon? You died in front of our eyes. I know. Umiling-iling siya habang umiiyak. Hindi lang ako basta na-infect ng virus. Somebody injected with the virus. Believe me, I almost died. Really. Napatakip ako ng bibig. I don't know who did that, pero I was about to reach out to Vincent about my condition. But I knew who was with me. I was dying. But what really killed me is the fact na nauna akong pabayaan ng asawa ko. I was intubated on my first week. Halos makina na lang bumubuhay sa akin. And that's when Dr. William Scottfield noticed that someone is getting back and forth and out to kill me. Hindi namin parehas alam kung sino or kung may alam ba si Vincent. Huminto siya. Kailangan nating pikiin ang sarili kong kamatayan para sa kaligtasan ko rin. Celeste, I didn't know na ganoon ang nangyari sa'yo. Sana sinabi mo. I was all alone. Mag-isa lang ako, Pam. I wanted to call you. I wanted you to be with me. But at that time, the virus was too deadly. I wanted to keep you safe too, and I knew deep down na kahit makaligtas ako sa virus na yun, mamamatay pa rin ako. Whoever was behind that won't stop until I am dead. And it destroyed me, knowing that Vincent wasn't there and that he didn't dig deep enough. Pinunasan niya ang mga luha niya. Or maybe, I am making excuses. Maybe, pinabayaan nga ako ni Vincent. Pero, nakakita ako ng rason bakit niya ginawa yun. Anong ibig mong sabihin? I don't know. I just thought of everything while lying on that hospital bed, fighting for my life. I felt weak and vulnerable, kaya siguro ako ang tinarget. I was always the weakest link. I am just Celeste, isang modelo, asawa lang ng presidente, but being Rome, when I was trained, I became somebody na hindi na lang basta isang asawa. I am so much more. I am deadly. Ginawa mo lahat ng to para maprotektahan mo siya? Dagdag ko. Tila natigilan siya sinabi ko. You don't want to be the weakest link dahil nararamdaman mong mahina ka. You don't want to be that because you see yourself as a burden to Vincent. Pam, anong sinasabi mo? Alam ko, galit ka at nasasaktan ka. Pero bakit kahit anong nangyari, bumalik ka pa rin? Bumalik ka pa rin para masigurado ang kaligtasan niya. Dahil siyang presidente. Hindi. Dahil siya si Vincent. Pam, hindi. Masaya ka ba? Ako. Matigas na sabi niya. Pero, hindi mo ba itatanong kung anong naramdaman ni Vincent kapag nalaman mo? I don't wanna know kasi even before I died, tapos naman na kami. Celeste, you did change, but you still care for all of us. You just have these high walls that you think can protect you. Ilang taon nang sinayang yung dalawa. Maybe we are just not for each other, Pam. 2 beses na kami naghiwalay pero up until now, sinong nasa tabi niya? Ang kapatid ko. This must be fate. Pero gagawin ko ang lahat para mahuli whoever is after him. Celeste, Rome, it is Rome. I will appreciate, Pam, if you can keep this kahit kay Primo. But, he knows na nandito ka. I'll handle him, she said. Mabilis niya akong niyakap at tinitigan. I am going to take a rest. Akmang lalabas siya pero hinawakan ko ang kamay niya. Ngumiti siya sa akin at dahan-dahang inalis ang kamay ko bago tuluyang lumabas. Bakit pakiramdam ko mas nasa panganib siya? Dapat ko bang sabihin? Kanino ko sasabihin? Who will keep her safe better? Is it my brother or the president?